Habol! Alas 3 ngang madaling araw, Nobyembre 21, taong 2003, isang napakalamig at tahimik na gabi sa lungsod ng Uijeongbu. Sa mga oras na ito, karamihan sa mga tao ay mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa mga karumaldumal na kaganapang maaring mangyari sa loop ng mga saradong pinto. Ang hangin ay bumabalot sa mga eskinita. Nagdadalang kakaibang kaba sa sinumang gising pa sa mga oras na iyon. Sa isang simpleng gusaling ng apartment, isang krimen na punong karahasan at kalupitan ang kasalukuyang nagaganap. Isang krimen na magiging isa sa mga pinakamahirap lutasin sa kasaysayan ng lokal na pulisya. Pagod na naglalakad pawi ang isang dalaga. Kagagaling lamang niya sa kanyang part-time na trabaho. Mabigat ang kanyang mahakbang at wala siyang ibang hinahangat kundi ang makahiga sa kanyang malambot na kama at magpahinga. Nang marating niya ang kanilang palapag, napansin niya ang nakakabibinging katahimikan ng paligid. Nakatira siya kasama ang kanyang ama, isang lalaking nagtatrabaho bilang tagapamahala sa isang auto repair shop. Matagal na silang namumuhay ng dalawa lamang matapos magiwalay ang kanyang mga magulang 10 taon na ang nakararaan. Sanay na siya sa ganitong buhay, na umuwi sa madaling araw habang ang kanyang ama ay mahimbing ng natutulog. Nang tumapat siya sa kanilang pintuan, kinapan niya ang kanyang bag upang kunin ang susi. Halos baliktarin na niya ang laman ng kanyang bag ngunit hindi niya ito makita. Nawawala ang kanyang susi. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ayaw na ayaw niyang istorbohin ang tulog ng kanyang ama. Nag-alangan siyang kumatok o pindutin ang doorbell dahil alam niyang maaga pa itong gigising para pumasok sa trabaho. Ngunit wala siyang pagpipilian. Bago siya kumatok, sinubukan niyang hawakan ang malamig na doorknob at bahagya itong pinihit. Laking gulat niya nang maramdaman niyang hindi ito nakakandado. Unti-unting bumukas ang pinto na may kasamang mahinang langit-ngit. Sa pagbukas ng pinto, isang kakaiba at nakakakilabot na pakiramdam ang sumakop sa kanyang buong pagkatao. Hindi ang pamilyar na amoy ng kanilang bahay ang sumalubong sa kanya, kundi isang maitim, makapal, at napakatapang na usok. Ang usok na ito ay may dalang amoy na hindi niya kailanman malilimutan. Amoy ng nasusunok na bagay na may kahalong nakakasulasok na amoy ng nasusunok na laman. Halos hindi siya makahinga at napaubo siya ng malakas. Binalot siya ng matinding takot. Sinubukan niyang pumasok at tawagin ang kanyang amang ngunit napakakapal ng usok kaya't wala siyang makita. Umatras siya at tumakbo papunta sa pintuan ng kanilang kapitbahay. Umiyak at nanginginig. Paulit-ulit siyang kumatok at humingi ng tulong. Agad namang gumising ang kapitbahay at nagmadaling tumulong. Sabay nilang sinuong ang makapal na usok sa loob-eng apartment. Pagdating nila sa tapat ng kwarto-eng amang dalaga, napansin nilang nakasara ang pinto nito. Ang usok ay nanggagaling mismo sa ilalim ng pintuang iyon. Buong lakas nilang itinulak ang pinto. Pagkabukas nito, isang eksenang hango sa pinakamasamang bangungot ang tumambad sa kanilang mga mata. Nakahandusay sa lapag ang amang dalaga. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, mula sa kanyang baywang pababa, ay patuloy na nilalamon ng apoy. Sunok na sunok ang kanyang nga binti hanggang sa kanyang nga paa. Ang itaas na bahagi naman ng kanyang katawan ay natatakpan ng makapal na kumot nga unan at iba't ibang damit na tila sinadiyang itambak upang mas lalong lumakas ang apoy. Sumigaw ang dalaga. Isang iyak ng matinding pihati at kawalan ng pag-asa. Agad nilang pinatay ang apoy gamit ang kung ano-anong panlaban na makikita sa paligid habang naghihintay na dumating ang autoridad at bumbero. Binuksan din ng kapitbahay ang bintana na kwarto upang makalabas ang nakakalason na usok. Pagdating ng mga pulis at mga eksperto sa pinangyarihan ng krimen, agad nilang sinuri ang bawat sulok ng kwarto at buong bahay. Isang malagim na tanawin ang bumalot sa buong apartment. Ang mga dingding ay nanggitim dahil sa usok. Nakita nila na walang senyales ang pagbilit sa mga pinto o bintana. Ang tanging bintana na nakabukas ay ang binuksan ng kapitbahay kanina lamang. Walang pumasok mula sa labas gamit ang dahas. Ibig sabihin, maaring kilala ng biktima ang pumatay sa kanya at pinapasok niya ito sa kanyang tahanan o sadyang nakalimutan niya lamang ikandado ang pintuan bago siya matulog habang maingat na sinusuri ang bangkay. Maraming katanungan ang nabuo sa isipan ng magigiting na investigador. Ang pinakamahalagang tanong ay, namatay ba ang biktima dahil sa suno? O pinatay muna siya bago silaban ang kanyang katawan? Ang sagot ay matatagpuan lamang sa pagsusuri ng galabi ayon sa siyensya ng panggagamot sa mga namatay.
Kapag ang isang tao ay nakulong sa loob nga, isang nasusunog na bahay at siya ay buhay pa, patuloy siyang hihinga at makakalanghap ng maraming usok. Ang usok na ito ay magiwan ng mga maitim na marka o sut sa loob ng kanyang nabutas ng ilong, sa lalamunan, hanggang sa kanyang mabaga, ngunit nang suriin ang ilong ng kawaawang ama. Ito ay malinis, walang kahit katiting na bakas nga usok. Ito ay isang matibay na patunay, hindi siya humihinga ng magsimula ang apoy. Patay na siya bago pa man may makiskis ngang posporo. Kung hindi apoy ang kumitil sa kanyang buhay, ano ang dahilan ng kanyang maagang pagpanaw? Ang nakakagimbal na katotohanan ay nakita sa mismong ulo ng biktima. Ang kanyang bungo ay dumanas ng matinding pinsala. Mayroong 3 pahalang na basag sa kanyang buto sa ulo. Katibayan ng walang awang pahampas. Sa sobrang lakas ng pagpukpok, halos madurok ang bungo nito pababa sa utak. Napansin ding ng doktor na may putol sa dulong kanyang dila. Marahil ay nakagat niya ito sa tindi, nege sakit, o sa kasaksagan, nege kanyang paglaban. May hiwa rin ang kanyang tainga at dumanas siya nege matinding pagdurugo sa ilong. Sa kanyang kanang kamay, may nakitang maliit na pasa na nagsasabing sinubukan pa niyang iangat ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang sarili mula sa sunod-sunod na pagampas. Kumuha rin ng mga sample ang mga pulis mula sa kuko ng biktima. Umaasang may nakalmot itong balat mula sa salarin bago siya tuluyang malagutan ngang hininga. Saan nanggaling ang sandatang ginamit upang wakasan ang kanyang buhay? Hindi na kinailangan pang lumayo ng nga investigador sa labas mismo ng kwarto. Malapit sa pintuan patungo sa banyo, may isang estante na gawa sa kahoy. Dito nakahilera ang mga suseok, mga mamahaling bato na nakolekta ang biktima bilang palamuti. Ang mga batong ito ay kilala sa kanilang kakaibang hugis at mabigat na timbang. Isa sa mga batong ito, na halos kasing laking 2 kamaong ang isang lalaki, ay hindi na nakapatong sa estante. Nakita itong nakahandusay sa sahig malapit sa pintuan ng kwarto. Basang-basa ito ngang pulang dugo. Napansin din nga pulis na sa pagampas ngang salarin. Tumalsik ang patak ngang dugo mula sa bato patungo sa pinto at pati na rin sa pader ngang kwarto. Isang malaking kabalintunaan na ang mismong paboritong bato ngang biktima ang siyang naging instrumento ngang kanyang malagim na kamatayan. Sino ang halimaw na gumawa nito? At ano ang kanyang motibo? Sa mga ganitong uring ang kaso, ang unang tinitiknang ng pulis ay pagnanakaw. Ngunit nang haluhugin nila ang bahay, nakita nilang suot pa rin ng biktima ang kanyang mamahaling relo. Kung pagnanakaw ang pakay, bakit hindi ito kinuha? Bukod dito, sa ilalim ng magadamit na sinuno, nakakita ang mga pulis ngang isang tunaw na lighter. Dahil sa sobrang init, nagiba na ang hugis nito at imposibleng makuhanan pang ang fingerprint. Walang anumang pangalan ng tindahan o establishmento na nakasulat sa lighter. Ito ay isang pangkaraniwang lighter na mabibili kahit saan. Isa itong patay na ebidensya. Subalit, may isang impormasyon na nagbigay ng liwanag sa motibo. Sa pagtatanong sa mga katrabahong biktima, napag-alaman na ang araw bago siya matakpuang patay, Nobyembre 20, ay arawng sweldo sa kanilang kumpanya. Tumanggap ang biktima ngang 700,000 won. Ang 200,000 ay ginastos niya sa inuman kasama ang ilang mga kaibigan, habang ang natitirang 500,000 ay ibinigay sa kanya bilang 5 tseke na may halagang tig-100,000 won. Nawawala ang mga tsekeng ito. Agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa bangko upang i-report na nanakaw ang mga nasabing tseke upang mabantayan kung may magtatangkang gumamit nito. Habang nangangalap ngang impormasyon, isang pahayag mula sa dalagang anak ang nagpakabasa mga pulis. May isang pares ngang sapatos na panlalaki ang naiwan sa may pintuan ng apartment. Nang tanungin siya kung sa kanyang ama iyon, buong tapang siyang umiling. Hindi daw iyon pag-aari ni kanyang ama. Biglang nabuhayan dugo ang mga investigador. Nagiwan sapatos ang salarin. Siguro sa sobrang pag-aapura at pag-aalangan matapos patayin ang biktima at magsimulang sunog, mabilis itong tumakas at aksidenteng nagkamali ng isinuot na sapatos. Isang napakalaking pagkakamali para sa isang kriminal. Ang buong pangkat ng kapulisan ay tila nakaramdam ng tagumpay. Akala nila ay hawa na nila ang pinakamatibay na ebidensya na mabilis na magtuturo sa kanila sa pumatay. Susundan lamang nila ang maaaring sapatos o alamin ang sukat nito at huhulihin ang demonyo. Ngunit, ang sapatos na ito ba talaga ang susi upang malutas ang kaso? O ito ay isang patibong na magdadala sa kanila sa isang napakahabang pag-ikot at pagkaligaw sa loob ng ilang buwan?
At ano ang koneksyon ng siyam na rang mga pangalan sa telepono ngang biktima sa biglang pagkamatay nito sa gitna ngang madaling araw? Inakala nga mga pulis na madali nilang malulutas ang kaso dahil sa sapatos na naiwan sa labas ng pintuan. Isang malaking pagkakamali para sa isang kriminal ang mag-iwan ng anumang personal na gamit sa pinangyarihan ng krimen, lalo na ang sapatos na maaring magturo sa kanyang pagkakakilanlan, sukat ngang paa, at posibleng malugar na pinanggalingan niya. Puno NG Pagasa ang investigador. Dala-dala ang sapatos na panlalaki, masihasik silang naktungo sa pinaktratrabahuan na biktima upang maktanong-tanong. Inasahan nilang may makakakilala sa sapatos na ito. Marahil isang katrabaho na may galit sa pamamahala ng biktima o isang dating empleyado na sinisante. Ngunit, isang malaking dagok ang sumalubong sa kanilang investigasyon. Nang ipakita nila ang sapatos sa mga kasamahan ng biktima sa auto repair shop, iisa lamang ang naging sagot ng lahat. Ang sapatos na iyon ay pag-aari mismong biktima sa tindingang trauma, pagkabigla, at kalungkutan ngang anak na dalaga. Hindi na niya nakilala ang sariling sapatos ngang kanyang ama, ang unang malaking ebidensya na inaasahan nilang magbibigay ngang mabilis na kalutasan sa kaso ay nawisawala. Bumalik sila sa simula. Wala silang sapatos ngang, salarin, walang fingerprint sa natunaw na lighter, at walang malinaw na motibo maliban sa 5 nawawalang tseke na hindi pa rin ginagamit ni Numan. Dahil dito, ibinaling ng mga pulis ang kanilang buong atensyon sa cellphone at tala ng mga numero ng biktima. Bilang isang tagapamahalangang isang malaking pagawaan ng sasayan, kilala ang biktima sa pagkakaroon ng malawak na koneksyon. Mahilig siyang makihalubilo at maraming kilalang tao. Nang buksan ng mga pulis ang kanyang phone book, bumulaga sa kanila ang halos 9 na raang pangalan at numero, 9 na raang tao na kailangan nilang isa-isang tawagan, kausapin, at imbestigahan. Isang napakalaking hamon na susubok sa pasensya at tibay ng mga investigador. Habang maingat na sinusuri ang mensahe at tawag ng biktima, unti-unting nabunyag ang isang lihim na buhay na hindi alam ng kanyang anak. 10 taon na silang hiwalay ang kanyang asawa, kaya't namuhay ang biktima bilang isang binata. Sa pag-usisa ng mga pulis, natuklasan nilang mayroon itong mga kinakasamang babae. Hindi lang isa, kundi 2. Isang komplikadong sitwasyon na nagbukas ng panibagong teorya sa krimen, matinding selos at paghihiganti. Ang unang babae ay isang ordinaryong kinakasama. Ngunit ang ikalawang babae, na madalas niyang kausap sa telepono kahit madaling araw, ay nakdala ngang malaking iskandalo. Ang babaeng ito ay karelasyon ng isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ng biktima. Sa madaling salita, patagong kinakausap at posibleng nililigawan ng biktima ang mismong kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Isang malaking pagtataksil sa kanilang pagkakaibigan. Nang malaman ito ng mapulis, agad nilang pinatawag ang matalik na kaibigan. Nabuo ang teorya sa isipan ng mga investigador. Nalaman ng matalik na kaibigan ang patagong relasyon ng kanyang kasintahan at ng biktima. Sa tinding galit at put, naktungo siya sa apartment sa madaling araw, nakipagtalo, at sa kasagsagan ng away ay pinulot ang mabigat na bato at pinatay ang kanyang kaibigan upang makaganti. Sobrang lakas ni Mochibongi to kaya't halos sigurado na ang amiga pulis na siya na ang gisalaring. 30 hanggang 40 araw ang ginugol ng pulis sa pag-imbestiga, pagtatanong, at panggigipit sa matalik na kaibigan at sa 2 babae. Hinaluhog nila ang bawat galaw ng maito noong gabi ng krimen. Ngunit sa huli, nabigo na naman ang kapulisan. Matibay ang nga patunay na wala sila sa pinangyarihan ng krimen ng mga oras na iyon. May mga saksi at ebidensya na nagpapatunay na inosente ang matalik na kaibigan. Isa na naman itong malaking pader na humarang sa kanilang pag-usat. Wala nang ibang pagpipilian ang mga pulis kundi ang balikan ang 9 na raang pangalan sa telepono. Araw at gabi, walang pagod silang tumatawag, nakikipagita, at nagtatanong sa daan-daang tao. Mula sa mga ordinaryong empleyado na auto shop hanggang sa mga parokyano nito, pati ang mga taong may sakit sa pag-iisip at mga dating kriminal na nakatira malapit sa apartment ng biktima ay hindi nakaligtas sa kanilang matinding interogasyon. Subalit, lumipas ang buong buwan ng Disyembre na walang kahit anong malinaw na sagot. Sumapit ang Pasko at lumipas ito ng malamig at punong pihati para sa naywang dalaga. Pumasok ang bagong taon, taong 2004. Pagod na ang pangkat ng kapulisan. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang ilan, nagsisimula na silang matakot na baka matabunan na ang kasong ito
at manatiling isang malaking misteryo habang buhay. Isang kaso na walang hustisya. Ngunit, pagsapit ng ika-7 Enero, eksaktong 50 araw matapos ang karumal-dumal na krimen, isang pamilyar na tunog ang telepono ang bumasag sa katahimikan ng istasyon ng pulisya. Isang tawag mula sa bangko, ang tawag na matagal na nilang hinihintay. Isa sa 5 nawawalang tseke na may halagang 100,000 won ang lumitaw. May nagtangkang gumamit nito. Nang matanggap ng investigador ang balitang ito, nagunahan silang tumayo at naghanda. Sa wakas, ang taong pumatay at nagnakaw sa amang tahanan ay gumawa ng isang pagkakamali. Ginamit niya ang pera na may mansang dugo. Agad nilang inalam kung saan ginamit ang nasabing tseke. Ang sagot ay nagdala sa kanila sa isang lugar na napakalayo sa Uijeongbu. Ginamit ang tseke sa isang tindahan ng mga kagamitan sa bahay, partikular na sa isang tindahan ng mga appliances sa Paju, isang lugar na sikat dahil sa pagkakaroon ng mga bahay aliwan at tinaguriang red light district. Ayon sa bangko, ginamit ang tseke upang bumili ng isang mamahaling gas heater na nakakahalagang ang 210,000 won. Nagmadaling bumiyahe ang mga pulis patungo sa Paju. Pagdating nila sa tindahan ng appliances, agad nilang kinausap ang may-ari. Kinumpirma ng may-ari na may isang lalaking bumili ng gas heater. Nagbayad daw ito gamit ang 3 tseke na nagkakahalaga ng 100,000 won bawat isa at sinuklian pa niya ng 70,000 won ang lalaki dahil hindi niya napansin na ang isa sa mga tseke ay nakaw. Buhay na buhay ang pag-asa ng mga pulis, ngunit isang bagong problema ang bumulaga sa kanila. Libo-libo ang gumagamit ng gas heater sa lugar na iyon. Paano nila hahanapin ang isang lalaki na bumili nito? Ano ang susunod na hakbang ng mga investigador sa lugar kung saan ang bawat tao ay may tinatagong sikreto? At sino ang misteryosong lalaki na naglakas loob na gamitin ang perang taong kanyang pinaslang? Nang malaman ng mga investigador na ibinili ng gas heater ang isang nakaw na tseke, muling nagningas ang kanilang pag-asa. Hindi na sila nagaksaya ng panahon. Punong determinasyon, sinuri nila ang bawat detalyeng transaksyon sa tindahan ng appliances sa Paju. Ayon sa may-ari ng tindahan, ang gas heater na binili ng suspek ay hindi basta-basta umaandar. Kinakailangan nito ng malaking tangkeng LPG o gas upang magamit. Ito ang naging bagong liwanag sa kanilang investigasyon. Walang sinuman ang bibiling ganoong kalaking heater nang hindi nagpapadeliver ng gas sa kanilang tinutuluyan. Agad na kumilos ang kapulisan. Hiningi nila ang listahan ng lahat ng kumpanya na nagde-deliver ng gas sa buong lungsod ng Paju at sa mga karatikbayan. Umabot sa 30 kumpanya ang kanilang natukoy. Kumuha sila ng malinaw na litrato, nga eksaktong modelong gas heater na binili ng suspek at ipinamahagi ito sa lahat ng nga ahensyang gas. Pakiusap ng mga pulis, kung sinuman sa kanilang mga tagapahatid ang nakakita ng ganitong uri nga heater sa bahay ng kanilang mga customer nitong mga nakaraang linggo, mangyari lamang na ipagbigay alam agad sa autoridad. Araw at gabi, nagintay at nagikot ang mga detective. Kinausap nila ang bawat delivery boy, umaasang may makakaalala sa mukhang lalaking bumiling heater. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa dinami-dami ng kanilang kinausap, walang ni isa ang nakapagbigay ng positibong sagot. Ayon sa mga nagde-deliver, masyado silang abala sa pagbubuhat ng mabibigat na tangke at pagmamadali sa susunod na customer kaya wala na silang oras para pansinin ang mga kagamitan sa loob ng bahay, lalo na ang mukha nga taong umupa. Isa na naman itong malaking pader na sumalpok sa kanilang nga mukha. Isang napakagandang teorya na nawisawala. Bumalik ang malamig at nakapanlulumong hangin sa loob ng presinto, habang nakaupo ang mga investigador at nakatingin sa natitirang 4 na tsekeng nawawala. Isang matalinong detektif ang nakaisip ng isang kakaiba at napakatalinong anggulo. Kung ikaw ay isang magnanakaw at nakakuha kang maseke, hindi mo ito basta-basta gagamitin sa takot na baka na-report na itong nawawala at automatiko kang mahuling ang pulisya. Ano ang unang gagawin ng isang tuso at maingat na kriminal? Susuriin niya muna kung kanselado na ang tseke. Nung panahong iyon, ang pinakamabilis na paraan upang malaman kung ang tseke ay nakaw o hindi ay sa pamamagitan ng pagtawag sa Automated Response System o ARES ng bangko gamit ang telepono. Mabilis na kumuha ang waran ang mga pulis upang mabuksan ang record ng bangko at masuri kung may tumawag sa kanilang sistema upang alamin ang estado ng 5 ninakaw na tseke. At hindi sila nakamali. Isang napakalaking impormasyon ang bumulaga sa kanila.
Ang mga tsekeng pinatay na ama ay inusisa ang ilang beses sa pamamagitan ng telepono. Nang bakasin nila kung saan nakmula ang matawag, nakita nilang nanggaling ito sa mga pampublikong telepono at landline sa lugar ng Sanggedong at Muli, sa Paju, partikular sa sikat na red light district na tinatawag na Yongjugol. Walang inaksayang sandali ang mga operatiba. Nilusop nila ang makikipot at makukulay na eskinitang Yongjugol, isang lugar kung saan ang gabi ay kasing liwanag ng umaga dahil sa mga pulang neon lights at kung saan naglipa na ang mga bahay-aliwan. Sa tulong ng teknolohiya, natunton nila ang eksaktong lokasyon kung saan nagmula ang tawag sa telepono. Ito ay ang pangwalong bahay-aliwan sa hilera ng mga brothel. Pagpasok ng mga pulis sa establishmento, bumalot ang kaba at takot sa buong paligid. Agad nilang kinausap ang babaeng nagpapatakbong lugar, na tinatawag nilang madam nang tanungin siya tungkol sa tseke. Namutla ang madam at nagwento. Ayon sa kanya, ibinayad niya ang isang seke bilang sweldo sa matandang babae na nagluluto at naglilinis sa kanilang bahay-aliwan. Kinabukasan, umiyak na bumalik ang matanda dahil nang subukan nitong gamitin ang tseke sa palengke. Sinabihan siyang isa itong nakaw na tseke. Upang walang gulo at hindi magreklamo ang matanda, pinalitan itong madam ng purong cash at itinago na lamang ang tseke. Nang tanungin ng kapulisan kung saan nakuha ngang madam ang tseke, sinabi niyang ibinayad ito ngang isang lalaking customer na nag-avail ng kanilang long time na serbisyo. Ibig sabihin, binayaran ng lalaki ang buwang magdamag upang makasama ang isa sa mga babay ron. Subalit, dahil sa dami ng mga customer na labas-masok sa kanilang lugar araw-araw, hindi na matandaan ng madam ang mukha ng lalaking nagbayad ng tseke. Parang mababalif na ang madedektip sa sunod-sunod na dead end na kanilang nararanasan. Ngunit hindi sila sumuko, nakiusap sila sa madam na ipatawag ang lahat ng mga babaeng nagtatrabaho roon noong gabi nga Nobyembre 21 hanggang madaling araw ang Nobyembre 22. Noong una, nakagulo ang mga kababayan dahil akala nila ay huhulihin sila at ipapasara ang lugar. Ngunit nang ipaliwanag ng mga pulis na naghahanap silang isang walang-awang mamamatay tao na gumagala sa kanilang lugar, napalitan nege kooperasyon ang kanilang takot. Isa-isang tinanong ng mga pulis ang makababayhan. Karamihan sa kanila ay walang maalala. Ngunit isang babae ang dahan-dahang naktaas ng kamay. May dala itong isang maliit na tala-arawan o diary. Ayon sa kanya, isinusulat niya ang bawat customer na kanyang nakakasama. Nang buklatin niya ang pahina para sa petsang iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya ang lalaking iyon, hindi dahil sa gwapo ito o nakakatakot, kundi dahil sa labis itong kakaiba. Kinuwento ang babae na ang lalaking iyon ay nagbayad para sa buong gabi, ngunit wala itong ginawang kahit ano sa kanya. Walang nangyaring pisikal na ugnayan. Umupo lamang ang lalaki sa isang tabi, tulala, at buong magdamag na nanut ng mapelikula sa telebisyon. Tila may malalim na iniisip o may pinagtataguan. Ngunit ang pinakamahalagang detalyang binitiwan ng babae ay nagpatayo sa mga balahibo ng mga pulis. Sinabi ng babae na ang lalaki ay nakwento na sumakay siya ng taksi mula pa sa Uijeongbu, ang mismong lungsod kung saan naganap ang pagpatay. Hindi lang iyon, nakiusap pa ang lalaki sa babae na lumabas sandali at abutan ng 50,000 won ang driver ng taksi na naghihintay sa labas. Pinahintay ngang suspek ang taksi upang may masakyan siya pabalik ngang Uijeongbu kinabukasan ngang umaga. Sa wakas, pagkatapos ang mahigit isang buwan na paghahanap sa dilim, mayroon na silang isang napakalinaw at matibay na sinulit na magduduktong sa kanila patungo sa halimaw na pumatay sa amang tahanan. Kailangan nilang mahanap ang driver ngang taksi na naghatid sa suspek mula Uijeongbu patungong Paju at naghintay magdamag. Ngunit paano nila hahanapin ang isang driver sa libo-libong taksi na pumapasada sa buong probinsya bago tuluyang makatakas at magtago ang kriminal na may bahit ng dugo sa makamay? Agad na bumalik ang mga investigador sa Uijeongbu na may dalang bagong pag-asa. Ang kanilang misyon ngayon ay hanapin ang driver ngang taksi na nabanggit ngang babae sa bahay-aliwan. Kinuha nila ang listahan ngang lahat ng tupermula sa malokal na kumpanya ng taksi at sinimulan ang isa na namang mahaba at nakakapagod na proseso ngang pagtatanong. Hinanap nila ang driver na nagatid ng isang pasahero patungong Paju noong Nobyembre 21 at naghintay roon ng buong magdamag bago muling bumalik sa Uijeongbu. Sa pagkataong ito, naging mabilis ang kanilang paghahanap. Isang driver ang kusang lumutang, at laking gulat ng mga pulis nang malaman nilang hawak din ng driver na ito ang isa sa maninakaw na tseke. Galit na galit ang driver na nakwento dahil
nung sinubukan niyang ideposito ang tseke bilang bayad sa kanyang paghihintay at pamasahe. Nalaman niyang tumalbog ito at opisyal na iniulat bilang nakaw na pera ng bangko. Ayon sa salaysay ng driver, sinundo niya ang lalaking pasahero sa isang madilim na underpass sa Uijeongbu noong madaling araw. Habang nasa mahabang biyahe, naging madaldal ang pasahero. Ikinuwento nito ng walang pag-aalinlangan na ang kanyang pamilya ay nasa malayong probinsya ng Jeolla, ngunit siya ay mag-isang namumuhay ngayon sa Uijeongbu at nagtatrabaho bilang isang tauhan sa isang restauran sa sentro ng lungsod. Ang tilawalang kwentang pag-usap na ito sa loob ng taksi ang naging pinakamahalagang susi upang matukoy ang pagkakakilanlan ng halimaw. Binalingan agad ng buong pangkat ng kapulisan ang lahat ng mga restauran sa buong sentro ng Uijeongbu. Daan-daang kainan ang kanilang matiyagang pinuntahan. Tinanong nila ang bawat may-ari kung mayroon silang empleyadong lalaki na bigla na lamang nawala, hindi na pumasok, o biglang nag-resign pagkatapos ng petsang Nobyembre 21. Mula sa napakaraming tao, 5 lalaki ang lumabas na kahina-hinala dahil sa kanilang biglaang pagkawala. Ngunit isa sa kanila ang umagaw ng buong atensyon ng mga pulis, isang 38 taong gulang na lalaki. Nang suriin ang kanyang pangalan sa maselang rekord ng pulisya, lumabas na mayroon siyang siyam na nakaraang kaso ng matinding pagnanakaw at panloloob. Isa siyang batikang kriminal. Mas lalong kinilabutan ang mga investigador nang alamin nila ang dating inupahang bahay ng suspek. Natuklasan nilang nakatira lamang ang lalaki 600 metro mula sa mismong apartment ng pinatay na ama. Halos magkapit-bahay lamang sila. Nang puntahan na mga pulis armado ng baril ang kanyang inupahang kwarto upang hulihin siya, huli na ang lahat. Wala na siya roon at nakatakas na, ngunit hindi hinayaan ng batas na magtagumpay ang kasamaan. Nalaman ng mapulis na kumuhang ang bagong trabaho ang suspek sa pamamagitan ng isang ahensya sa kalapit na lugar ng Yeongdeungpo. Walang pagod na pinuntahan ng mga detektib ang lahat ng ahensya ng trabaho doon. Isa-isa nilang hinaluhog ang mga papeles hanggang sa matunton nila kung saan idinestino ang lalaki. Nasa isang malaking restaurant siya sa Yongin, at doon ay namumuhay ng tahimik at nagtatrabaho bilang tagahugas ng plato. Nang lusubin ng kapulis ang likod bahay na restaurant, nadatnan nilang tahimik na nahuhas ng kakaldero ang suspek. Walang nagawa ang lalaki kundi sumuko nang maramdaman niya ang malamig na posas sa kanyang mapulso. Sa loob ngang madilim na interrogation room, malamig ang pawis ngang suspek ngunit pilit itong nakmamatigas. Inamin niyang ginamit niya ang matseke, ngunit mariin niyang itinanggi na pumatay siyang tao at nanunong ngang bahay. Napulot lamang daw niya ang mga tseke sa kalsada sa malayong lungsod ng Naju. Isang magaling at veteranong investigador ang ngumiti ng mapakla at sinabing, kung ganon ay pupunta tayo ngayon din sa Naju at ituro mo kung saan mo eksaktong napulot ang magseke. Namutla ang suspek. Sa tinding ka ba? Pilit niyang binago ang kwento at sinabing sa anyang, daw pala niya ito napulot. Ngunit hindi na siya nakalusot sa mabibigat at sunod-sunod na tanong ng pulis. Nang ipakita sa kanya ang mga ebidensya at ang pahayag ng driver ng taxi, tuluyan na siyang bumigay. Umiyak siyang umamin at ikinuwento ang buong katotohanan, isang katotohanan na nagdulot ng labis na panggigigil at galit sa mga nakikinig dahil sa sobrang babaw na dahilan. Kwento niya. Noong gabing Nobyembre 20, naglalakat-lakat siya sa paligid. Dahil sa taglay na bisyo at pagiging sanay sa paggawangang masama, naganap siyang bahay na madaling pasukin at nakawan. Pumasok siya sa gusaling ang biktima at sinubukan ang lahat ng pinto mula sa unang palapag. Nang makarating siya sa ika-4 na palapag, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang susing ang biktima ay nakasuksok pa rin sa pintuan. Lasing na umuwi ang ama ng gabing iyon at sa tinding ang antok, nakalimutan nitong tanggalin ang kanyang susi. Dahan-dahang binuksan ng magnanakaw ang pinto at tahimik na pumasok. Wala siyang dalang sandata at wala siyang balak pumatay. Gusto lamang niyang kumuhang pera o gamit na madaling may bebenta. Habang naghahanap, nakita niya ang hilera ng mamahaling suseyok na bato sa estante. Kinuha niya ang 2 pinakamabigat na bato at inipit ito ng mahigpit sa ilalim ng kanyang 2 braso upang iuwi. Bago siya lumabas, napadaan siya sa bukas na kwarto. Nakita niya ang biktima na mahimbing na natutulog, walang suot na pang-ibabang damit. Nakita niya ang pantalon nito na nakakalat sa lapag. Gusto niyang kunin ang pitaka na nasa loob ng pantalon. Yumuko siya upang damputin ang damit. Ngunit sa kanyang pagyuko, dumulas ang isa sa mga mabibigat na bato na nakaipit sa kanyang kaliwang braso.
Bumagsak ito sa sahig at lumikha ng isang nakakabibinging kalabog. Biglang nagising ang biktima. Nanlaki ang nga mata nang makita ang isang estranghero sa loob ng kanyang kwarto sa gitnang kadiliman. Sa tindingang kaba at instinct upang protektahan ang sarili, mabilis na hinawakan ng biktima ang bintingang magnanakaw upang hindi ito makatakas. Kinain ng matinding takot at gulat ang suspek. Naisip niyang kapag nakawala siya at nakapagsalita ang biktima, paniguradong makukulong siyang muli ng matagal. Sa isang iglap ngang pagkataranta at kalupitan, pinulot niya ang nahulog na mabigat na bato at walang awang inihampas ito sa ulo ng kaawa-awang ama. Hindi lamang isang beses kundi paulit-ulit niyang ibinagsak ang bato hanggang sa tuluyang madurog ang bungo nito at tumalsik ang dugo sa mga dingding. Nang makita niyang wala ng buhay ang ama, nakuha pa niyang haluhugin ang pantalon at kinuha ang manggat seke sa pitaka. Upang sirain ang ebidensya at linlangin ang investigasyon ng mga pulis, tinambakan niyang nga kumot at damit ang katawan, kinuha ang lighter, at sinilaban ito bago tuluyang tumakas sa kadiliman ng gabi. Isang buhay ang nawala. Isang masayang pamilya ang tuluyang nasira. Ang lahat ng luha at pihati ng naiwang, dalaga ay dahil lamang sa isang nahulog na bato at sa walang hanggang kasakiman ng isang tao. Sa araw ng paglilitis, walang awa na iginawat ng hukom ang parusang habang buhay na pagkakakulong para sa salarin. Umalingaw-ngaw ang iyak ng pamilya ng biktima sa loob ng korte. Isang iyak ngang nakamit na hustisya ngunit may dalangpait dahil kailanman ay hindi na nito may babalik ang buhay na kinitil. Ang kasong ito ay nag-iwan ng isang napakalalim at nakatakot na aral sa isipan ng lahat, na ang kasamaan ay hindi laging nagbabadya. Minsan ito ay tahimik na naghihintay lamang sa labas ng ating mga pinto, nag-abang ang ating pinakamaliit na pagkakamaligayang ang isang naiwang susi. Minsan, ang kamatayan ay hindi pinaplano. Sumusunod lamang ito sa mga pagkataong hindi natin inaasahan. At ngayon, matapos mong malaman kung gaano kabilis magbago at magtapos ang buhay dahil lamang sa isang nakalimutang susi, napaisip ka ba kung ligtas ka talaga sa loob ng iyong sariling bahay? Kung sa tingin mo ay nakakakilabot ang nangyari sa amang ito na pinatay ngang isang hindi kilalang magnanakaw, paano kaya kung ang taong gumagapang papasok sa loob ng iyong kwarto tuwing madaling araw upang wakasan ang iyong hininga ay hindi isang estranghero, kundi ang mismong taong pinagkakatiwalaan at pinakakilala mo?